Naku, umaalma ang mga estudyante at animal welfare groups. Kasama na po kami doon, ako, sa umano'y pinaplanong pag-impound o paghuli at pagkulong sa mga aso at pusa na gumagala sa University of the Philippines, Diliman. Hindi na to na iba doon sa gusto ring gawin ng Ateneo Law sa Rockwell. Doon sa mga pusa daw sa paligid ng kanilang university, ano? Ang giit nila, bahagi na ng komunidad ang UP Campus Animals na palaging binabantayan at inaalagaan naman ng mga estudyante, guro at staff. Pero dininay din ito ng pamunuan ng universidad. Ayon kay UP Vice President for Public Affairs, Marian Coquia Regidor, wala raw utos na hulihin o ipa-impound ang community animals. Tinanong po namin ng taong bayan, dapat bang hulihin ang mga aso't pusa sa paligid ng UP o sapat na bang sila'y makapon at mabakunahan at pakawalan sa kinilala na nilang tahanan sa matagal na panahon? Ang sabi nila. Siguro po hindi po dapat kasi po yung mga pusa saka aso po dito is wala naman po silang ginagawang, di rin po sila nakakaistorbo sa mga taong naglilibot-libot saka pumapasok po dito. Para sa akin po, hindi po dapat i-impound yung mga pusa at aso dito around sa UP compound kasi as someone po na nag-aalaga and nagpo-foster din po ng mga adopted cats, feel ko po may mas marami pa pong pwedeng alternatives or solution bukod doon sa pag-i-impound mismo. Tulad po ng bigyan na lang po sila ng parang ng home din dito. Parang bigyan po, mas maganda po ata yun na ng shelter dito po mismo sa UP compound. Okay lang yun, tama lang kasi dahil sa dumarating mga saltang dumi rin, sa mga kaksasang tao rin, nakaamoy, mabantutin minsan. Hindi dapat nga tanggalin eh. Kasi parang para lang din yan, di ba? As a student, hindi po ako sumasang-ayon na i-impound po yung mga aso't pusa sa loob po ng UP. Dahil ito po yung kalayaan po ng mga aso't pusa na makapaglibot-libot po at saka sa ngayon naman po ako na pwede pong kupkupin ng mga pusa at aso para po ma-prevent na rin po ang pagdami ng kanilang mga lahi. Para pag-usapan ang isyong ito, kasama natin ngayon via Zoom si UP Diliman University Student Council Vice Chairperson-elect Maria Fatima Mendoza. Welcome to Memo, Ms. Mendoza. Good morning po. So, Thank you po. Okay, so the latest is dinedenay ng UP Management Administration na talagang pinapatanggal nila ang mga aso at pusa. Saan ba nagsimula ang balitang ito at nagkaroon ng ganyang klaseng reaksyon? For us po sa end po ng Student Council, we received yung ganoong news doon po sa post sa Facebook. And it was worrying po, no, seeing the pictures po nung alleged na impound order. So doon po nagsimula yung concern and then we released our statement po to express yung grave concern po ng council sa ganoong alleged na order po. Okay, so have you had a dialogue? Kasi parang we're all reacting, no, to this post. Pero totoo ba? Ano bang sabi po ng UP management so far? So far po, nagkaroon po ng private dialogue po ang parties involved, including the Quezon Hall Building Administrator, the OVCCA, and the OVPPA regarding the said yung alleged impound order po. Sa end naman po ng Student Council, we're looking forward to communicating soon with the OVCCA po of UP Diliman. Okay. So wala pa kayong official notice na hindi naman nila inuutos yun? Wala pa po kaming ganoong update, but so far, based on the updates so far po sa post, including the Diliman administrators po, ay may ganoon na pong dialogue nangyari. And again, yun po, we're looking forward to scheduling a dialogue din po, official communication po with the Diliman offices po regarding it. Anong status ng mga aso at pusa, Bale Fatima, sa university? Sila ay malaya ngayon or may mga nakikita kayo mga teams na nag-i-impound?
Wala naman pong impound, thankfully po sir, no. Malaya naman po ang ating fur babies inside the campus and yun po, we would like to ensure po na hindi na po talaga magkaroon ng ganoong threat anytime soon po. Okay, so ano ba ang relationship ng student body or the UP community with the strays? Is there a regular TNVR? TNVR means trap, neuter, vaccinate, and then release, no? Meron po ba kayong regular na ganong sessions with the strays? Yes po, for the relationship, of course, as we've said po, we've mentioned, talagang part na po talaga ng community ang ating animals. Actually, may support animals pa nga po kami inside the campus. So may ganoon po talagang close relationship. As per the TNVR policy naman po, the TNVR policy is actually being implemented by different organizations like FOCA UP, in coordination with other organizations like Cara Welfare Philippines, the local government unit of Quezon City, and may memorandum din po from time to time ang Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. So regular po talaga yung ganong policy to ensure yung ganoong safety and welfare of all the community members while also ensuring the welfare of our fur babies po inside the campus. Kasi the only way to control the population, kasi baka mas dumami nga naman ang mga aso't pusa kaysa estudyante dyan. So the only way is to neuter and spay, no? So yan naman ay ginagawa. Yes po, regularly naman po. Actually, ngayon po na nasa Student Union Building, kasama po namin si Vincent, for instance, one of our pets. And meron po talaga silang IDs that show their name, the date of their vaccination. So regular po talaga siyang ginagawa, not only in Vincent's Hall, but in different colleges and institutes po inside the campus. If they were to be impounded, saan? By the local government? Of Quezon We're not City? sure po, but possible po the policy that was mentioned po by the administration was related to the local government unit po, no. So yun po ang nakita namin na possible impounding implementing body po. Paano naman yung Fatima, yung mga safety concerns? Halimbawa kasi syempre may mga dumadaan na mga sasakyan, mga jeep at maging mga nagbabike minsan pagka weekend diyan sa UP. Paano ma-ensure na ligtas both ang mga commuters at pati na rin ang mga strays? Of course po, we would like to ensure that the welfare po, no, of everyone is ensured po. So nariyan din po syempre yung implementing bodies po na nag-check po yun nga po ng vaccination, ng welfare po ng animals. At the same time, actually we've had unfortunate news po before na may accidents po that involve yung mga kotse po na nakakatama po ng ating dogs and cats inside the campus. So we have different security bodies naman po like the UP Police, the SSB inside the campus that help us ensure the safety and welfare po of everyone. Oh, yun ang pinaka nakakalungkot pag may nakikita ako sa kalsada ng mga naaksidente, na bundol na mga strays. Oo, tsaka iniiwanan. Oo. Imbis na dalhin sa vet, hindi ba kasi baka masalba pa ang buhay. Pero when you say that you take care of them, saan po, so bahala na sila sa pagkain nila o tubig? Or is there like a feeding program for the strays in UP? Actually po, yes po. We can see sa colleges and institutions po, inaalagaan po talaga siya ng kanyang colleges and institutes po. May kita po natin pag pumunta po tayo ng buildings, the people really take care of these animals po. So yun po, babalik po din sa nabanggit ko po kanina na integrated po talaga yung animals natin sa ating community. You know, in Turkey, in Turkey, talagang maraming mga feeding stations ang mga strays. Oo, talagang doon, priority nila ang mga hayop doon. Ang tataba, yung nasa gitna ng ng parang EDSA, ikaw ang kailangan pumreno. Mas banal pa ang mga hayop para sa kanila. Parang ganon. Okay, so, well, I guess until there's really cause for alarm, there seems to be none for now. Alam nyo na kung kanino kayo magsusumbong, ha? Nandito lang kami kung sakali.
Ay, by the way, last na lang, sorry. Ano ba ang prinsipyo o pananaw ng student body? Because I'm happily surprised that this generation seems to be more aware of the rights of animals. Ano po ba ang umaandar na prinsipyo ng student body ngayon regarding the strays? In general po, no, Ms. Karina and Sir Will, nakita po natin yung kahalagahan ng transparency and consultations ng ating UP administration sa kanyang policies, may it be members of the community, the students and teachers, and including our animals. Kaya po when we heard yung alleged impounding order, no, nakakadismaya po and talagang grave yung concern because hindi na po ito bago, no, yung ganitong mga policies na hindi po kinoconsult. So, ang prinsipyo po talaga is we take care of the welfare and safety of all our members of the community and talagang nandun po yung development na gusto natin na consulted with the members of the community, with all the stakeholders and ensure na hindi po tayo parang all for fake development, for beautification na nakita naman po natin na nakaka-sacrifice po no, ng welfare ng ating members including our fur babies. So hindi po talaga maganda to hear these kinds of news no from a national public university that wants to uphold no honor, excellence and service. So for us to uphold those standards and mantra po, we want the UP administration po talaga to be very consultative and be one with the community in upholding these principles po. Maraming salamat sa iyong oras, UP Diliman University Student Council Vice Chairperson-elect Fatima Mendoza. Thank you. Thank you po. Alamin naman po natin ang pananaw ng netizens at manonood tungkol sa issue. Dapat na nga bang hulihin ang mga aso't pusa na paghalagala sa paligid ng UP? Nang tanungin online, ang sabi nila, Sandy Puson Melicor, no, UP is known for caring for strays and they're allowed to walk freely. You all know they euthanize dogs and cats at the pound. No to animal cruelty. They too deserve freedom. Sabi naman ni Brezhnev Olaso, no, if you can't feed them, at least don't hurt them. Just let them stroll freely. Sabi naman ni Joven Dizon Pasquil, dapat po ikulong yung owner na hindi tatalima. Sabi rin ni Marlon Durban, di dapat gawing malaking kulungan na yan para di nahulihin ang mga pusa. Anong gawin malaking kulungan? Maglagay, ano namin sabihin? Ikulong Siguro, na rin mga estudyante? Or Ano? maglagay ng isang, kung may Vinson's Hall, dapat may Cats and Dogs Hall, siguro. Ganon. Malaking Well, that's an idea, area. ha? Oo. That's an idea. Yung malaking area. Total, laki ng UP, di ba? Yes. Lagyan na lang nila ng harang. Oo. At doon sila maggagala-gala. Para hindi rin sila maaksidente. Para hindi rin Oo. maaksidente. I guess talaga nasa ano yan, animal welfare groups. They would know how to handle it. Norman Te, mas dapat hulihin ang mga buwaya na dalawa ang paa. Pakalat-kalat sa Senado at Kongreso. Ayan, pwedeng ma-impound Yan ang dapat i-impound. ng Pasay City Hall tsaka ng depende, QC. depende sa pagkabuwaya, dapat euthanasia. Okay.